Sa kamakailang pag-atake sa Escoda Shoal, sugatan ng 3 mangingisdang Pilipino at nasira ang 2 bangkang pangisda matapos silang harapin ng mga sasakyang pandagat ng China. Ayon pa sa Chairman Emeritus ng Civic Groups na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang insidente ay hindi maaaring ituring na karaniwang harassment, kundi isang hayagan at sinadyang agresyon. Giit niya, ang pananakit sa mga sibilyang mangingisdang hindi armado at legal na mangingisda ay maaaring ituring na deklarasyon ng digmaan. Binatikos ni Goitia ang paggamit ng high-pressure water cannons at mapanganib na maniobra na nagbanta sa buhay ng mga Pilipino. Aniya, malinaw na layunin ng naturang hakbang ang pananakot at pagtataboy sa mga Pilipino mula sa sarili nilang karagatan. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG upang sagipin ang mga nasugatan at tiyakin ang kanilang ligtas na pag-uwi. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, sa kabila ng patuloy na pag-aatake ng China sa teritoryo ng bansa, hindi nila hahayaang mapanghinaan ang soberanya na protektahan ang karapatan at sinumpaang batas sa karagatan. Sinabi rin ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na kanyang kinokondena ang nasabing kinikilos ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Aniya, kinakailangang mas patatagin pa ang proteksyon sa mga mangingisda at puksain ang mga Chinong pilit na nanghihimasok sa teritoryo. Para kay Goitia, patunay ito na handa at gising ang Estado sa pagtupad ng tungkulin nitong protektahan ang mamamayan. Muling iginiit na saklaw ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Escoda Shoal batay sa 2016 arbitral ruling na ibinasura ang claim ng China. Dahil dito malinaw umano na may karapatan ang mga Pilipinong mangingisda at may pananagutan ang lumabag. Dagdag pa ni Goitia, ang pag-atake ay hindi lamang pagsira ng bangka, kundi direktang pananakit sa kabuhayan at dignidad ng mga pamilya. Binigyan din niyang may saysay lamang ang soberanya kung aktibong ipagtatanggol ang mga Pilipinong umaasa sa karagatan. Sa huli, iginiit ni Goitia na ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin sa teritoryo, kundi sa buhay, hanapbuhay at dangal ng mga sambayanang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.